Muli niyang tiningnan ang kanyang siko at napangiwi siya ng kumirot iyon. Baka tuluyang mamaga iyon kaya minabuti niyang lumabas ng silid at magtanong kung ano ang pwede niyang gawin. Nagtungo siya sa kusina pero hindi niya nakita ang mayordoma doon. Nailang naman siyang magtanong sa ibang taong nakakasalubong niya dahil puro itong mga lalaki. Sa katunayan, ilang oras na din siya sa mansyon pero isang babae pa lang ang nakita niya at yun nga ay ang pinaka-mayordoma ng palasyo. Lumabas siya ng pasilyo pero hawak-hawak niya ang kabilang siko. Ramdam niya na kasi ang kirot kapag nagagalaw. "Oh, hey! What happened to you?" Bulalas ng kanyang Sir Carlo nang makasalubong niya ito. Marahil inapansin nito ang medyo namamagana niyang siko. Naaksidente lang po, Sir Carlo." Ehem pa siya bago magsalita. Kailangang lalaking-lalaki ang boss niya dahil baka makahalata ito. Mabilis na lumapit ito, tinawakan ng kanyang braso. Nailang man pero hindi na siya nakatanggi. I think okay naman siya. Wala naman sigurong fracture. Parang nalamog lang naman eh. Na paano ba ito? Tanong nito habang marahang iniikot ang kanyang braso. Napatama po kasi siya sa sahig kanina nung bumagsak ako. Dahil na rin po sa kapabayaan ko. Wika na lamang niya. Parang nais na niyang bawiin ang braso dito pero tila nag-e-enjoy pa itong hawakan iyon. Halika sa room ko. O hintayin mo na lang kaya ako dito. May ointment kasi ako na maganda dyan sa pamamaga at konting gasgas ng siko mo. Wika nito habang simpatikong nakangiti. Nailang nang umiti din siya dito pero pilit lamang. Wag na, ako nang bahala sa kanya, dude. Rio, halika sa room ko para magamot iyan. Wika ng kanyang senyorito. Tiim ang bagang nito habang nakatingin sa kanila. Hindi niya napansin na nakalapit na pala ito. May lahi siguro itong kabuti at lagi nilang lumilitaw bigla. Nang hindi agad siya nakakilos, hinila siya nito sa kabilang braso. Nagpatianod na lamang naman na siya. Nasugatan ka na pala kanina, hindi mo pa sinabi sa akin. Mas gusto mo pa na si Carlo ang sabihan. Wika ni James. Kanina pinuntahan niya ito sa kabilang silid para sana sabihin ditong isasama niya ito sa anihan ng mangga mamayang hapon. Itatanong niya sana kung marunong itong sumakay ng kabayo. Kaya lang wala ito sa kabilang silid kaya naman hinanap niya ito at natagpuan nga niya ito sa pasilyo. Kausap nito si Carlo. Hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa pero ang ikinaiinis niya ay ang hawakan ni Carlo ang braso ni Rio at tila sipatin iyon. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at doon niya natuklasang nasaktan pala kanina si Rio nang bumagsak ito sa sahig. Hindi lang niya napansin pero siko pala nito ang naidiin. Medyo nakaramdam siya ng konsensya pero nagpupuyos ang damdamin niya nang ayain ni Carlo si Rio sa silid nito. Kilala niya ang lalaki. Babaero ito pero pati ba naman sa kapwa nito lalaki papatol ito? Si Carlo ang tipo ng lalaking kapag inayang isang babae sa silid nito ay may kakaiba itong intensyon. Ang pinagtataka niya, kailan pa ito nagkaroon ng interes sa katulad nitong lalaki. Kitang-kita kasi sa mga mata nito na may kakaiba itong intensyon sa kanyang alalay. Sorry po, senyorito. Baka po kasi magalit kayo sa akin kapag sinabi ko. Baka isipin niyo na napakalampa ko. Nahihiyang pa umanhin niya. Nasaktan ka na, magagalit pa ako? Ganun ba tingin mo sa akin? Nakatitig lang siya habang tinatanong ito. Hindi naman po sa ganoon, senyorito. Nahihiyang sagot nito. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretso. Napailing na lang siya. Maupo ka muna. Kukuha ako ng ointment para dyan sa siko mo. Wika na lang niya at saka kinuha ang ointment na nakalagay sa medicine kit. Ilang sandali lang ay bumalik na siya. Oh, bakit nakatayo ka lang dyan? Paano natin malalagyan ng ointment yung sugat mo kung nakatayo ka lamang dyan? Tanong niya. Ako na lang po maglalagay. Nakakahiya naman po kasi sa inyo. Wika nito. Napaisip siya. Oo nga naman, bakit siya pa maglalagay? Pwede naman na ito na lang ang maglagay. Bakit ang nasa utak niya, siya pa maglalagay? Agad niyang iniabot dito ang hawak na ointment. Ayan na. Bakit sinabi ko ba na ako maglalagay? Siyempre ikaw lang. Wika niya. Exaggerated pa ang paraan ng pagkakasabi niya. Sige po, senyorito. Salamat po dito. Wika nito sa baybaw ng bahagya at tumalikod na sa kanya palabas ng pinto. Hindi ko naman sinabi sa kanya na umalis siya. Ay, inis na wika niya sa kapabagsak na naupo sa kama. Maya-maya may kumatok sa kanyang pinto. Maliwalas ang kanyang muka. Nasa isip kasi niya na si Rio ang kumakatok. Mabilis siyang tumayo para pagbuksan ng pinto ang kanyang alalay. Ngunit napasimangod siya nang hindi si Rio ang kanyang mapagbuksan kundi si Carlo. Busy ako, dude. Huwag ngayon. Walang buhay na wika niya. Oh, at kailan ka pa natutong sungitan ako? Aba, I smell something fishy.
Alam ko kung bakit, pero mahirap na magsalita na walang pruweba. Tila nakakalokong wika nito. What do you mean? Kunot noon tanong niya dito. Nothing. Kabit balikat na sagot nito. Sira ka talaga. Hilig mo yan. Bakit ka nga kasi nagpunta dito? Tsaka di ba gumala ka sa bayan? Bakit ang aga mo yatang umuwi? Tanong niya ulit dito. Yeah, pero kasi boring gumalang mag-isa eh. Naman, hindi ko gamay ang mga pasikot-sikot sa bayan at hindi ko rin alam ang mga magagandang lugar. Actually, kaya nga ako nandito eh para sana hingan ka ng pabor. Nakangiti na wika nito. Oo, wag ako dude. Alam mo naman kung gaano ako kabisi dito, di ba? Wala akong time para mag-hangout, kaya maghanap ka na lang ng iba na pwede kang samahan kahit saan ka magpunta. Gusto mo pasamahan kita kay Kaloy? Yung isa nating hardinero dito? Wika niya. Ha? Kago? Sa dinami-rami ng tao dito, sa hardinero niyo pa talaga? Natatawang wika nito. Tumihim naman ang anyo niya. Kahit kailan ayaw niyang maliitin ng kahit na sino ang kanilang mga tauhan. Dahil magkakaiba man sila ng estado sa buhay, pare-pareho lang naman silang tao at isa pa, pantay lamang ang trato nila sa mga ito. Itinuring na nila itong pamilya. Carlo Ramirez, shut your mouth or else. Galit na wika niya pero hindi na niya naituloy. Oo, hey, mali ang pagkakaintindi mo sa sinabi ko, dude. I'm sorry. Promise, hindi ko sinasadya. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko ugali ang mangmaliit ng isang tao. Hingim pa umanhin ito. Sa bagay, hindi nga naman ito ganoong tao, kaya lang medyo iba lang ang dating sa kanya ng sinabi nito. Bakit ba kasi? Ano nga bang pakay mo sa pagpunta dito? Basta ako hindi ako pwede sumama sa'yo. Mamayang hapon pupunta ako sa farm ng mangga para i-check ang kalagayan doon. Lalo pa at medyo humina ang mga naani ngayon. Wika niya. Ayun na nga, di ba sabi mo maghanap ako ng mga kasama? Papaalam ko sana sa'yo si Rio. Gusto kong siya maging tour guide ko habang nandito ako sa lugar ninyo. Nakangiti na wika nito. Umasam ang kanyang mukha pagkarinig niya sa pangalan ni Rio. Kapapasok pa lamang niya sa akin bilang alaalay, dude. Ngayon pa nga lang siya nag-uumpisa tapos hihiramin mo na agad? Ayoko. Mabilis na sagot niya dito. Huli na nang ma-realize niyang parang ang babaw yata ng reason niya. Maya-maya'y humagalpak ng tawa si Carlo. Kunot noon naman niya itong tiningnan. Alam mo, dude, eto ha, hindi naman sa may iniisip akong masama tungkol sa'yo pero baka naman napag-iiwanan ka na. At dahil sa pagka-hate mo sa mga babae, mukhang nagkaka-interest ka na rin sa mga kapwa natin. Tumatawa pa ring wika nito. Kago, anong tingin mo sa akin, bakla? Inis na wika niya dito. Oh, hindi mo ba nahalata na masyadong mababaw yata ang reason mo? Kaya ayaw mong pumayag na samahan ako ni Rio na mamasyal. Tila nang aasar pa, natanong nito. O edi sama mo? Sura ulo to. Pagkamalan pa akong bakla. Kung hindi lang kita best friend, inasapak na talaga kita. Wika niya. Umayag na lang din siya para naman hindi na ito mangulit pa at ipilit ang kalokohang napapansin nito kuno. Yun? See? Astig ang strategy ko para mapapayag ka lang. O paano? Babay na, dude. Maaga pa naman kaya baka marami pa kami mapuntahan ni Rio. See you at night. Wika nito, saka mabilis na lumabas ng kanyang silida. Napailing na lamang siya. Hindi niya gustong payagan ito pero kesa naman hindi siya nito tigilan sa pangaasar. Sa silid ni Rio, tapos na niyan lagyan ng ointment ang kanyang siko. Hinugasan muna niya iyon at tinuyo at saka nilagyan ng ointment na ibinigay sa kanya ng kanyang senyorito. Paupo na siya sa kama at tatawagan na sana niya ang kanyang Kuya Joel nang marinig niyang may kumakatok sa kanyang pinto. Inayos muna niya ang kanyang sarili bago lumapit sa pintuan para pagbuksan ang kumakatok. Medyo nagulat siya nang mapagbuksan si Carlo, ang kaibigan ng kanyang senyorito. Hi, can I come in? Tanong nito. Opo naman, sir. Sagot niya sa malaking boses at sa kanya niluwagan ang kanyang pinto. Pumasok ito sa loob at tumupo sa sofa na nandoon. Hinayaan lang niya nakabukas iyon. Kahit naman nagpapanggap siyang lalaki, kailangan pa rin niya na mag-ingat. Ipinagpaalam na nga pala kita sa boss mo. Samahan mo ko sa bayan ha? Gala tayo. O kaya naman kung saang lugar basta yung alam mo maganda natin pasyalan. Wika nito, sabay tayo. Ho? Ay, hindi rin po ako gala sa bayan eh. Wala po ako masyadong alam doon pero sa lugar po namin maraming magagandang lugar na pwede natin puntahan. Sagot niya dito. Ganun ba? Saan naman ang sa inyo? Tanong nito. Sa kabilang barangay lang po. At saka hindi po yun mga restaurant o mall ha. May maganda po doong batis. Pwede po natin puntahan iyon. Meron din pong dagat na pwede natin paliguan. At pwede rin pong manguha ng shell o kahit na anong pwedeng uulam.
Maganda po doon dahil hindi pa po iyon dinadagsa ng mga tao. Payag po ba kayo na doon na lang tayo magpunta? Wika niya. Sa totoo lang, ilang buwan na rin siyang hindi nakakapunta sa dagat at sa paborito niyang bati sa kabundukan na sakop ng lupa ng kanyang lolo. May batis doon na may lunti ang tubig at paborito nilang puntahan ng kanilang pamilya kapag may mga mahalagang okasyon sa kanila, katulad na lang ng birthday niya. Parang family bonding na din. Napakasaya nila kapag ganoon, kaya nga gagawin niya ang lahat para gumaling ang kanyang itay para naman makapag-bonding ulit sila doon na kasama ang buong mag-anak nila. Ha? Sige ba, tara. Wika ng kanyang Sir Carlo pero halata sa boss nito na napipilitan lang. Nagpatiuna na ito sa paglabas. Siya naman ay kibit-balikat na sumunod dito. Mukhang ayaw talaga nito sa ideya niya pero napilitan lamang na sumang-ayon ito. Sa bagay, laking Manila nga naman ito. Hindi ito sanay na mamasyal sa mga ganoong uri ng pasyalan. Sanay ito sa mga malls at naglalakihang building sa syudad. Teka, pwede ba tayong gumamit ng kotse patungo doon? Tanong nito. Kung sa batis po sir, bundok po iyon kaya maglalakad tayo. Pero kung sa dagat po, pwede po doon ang kotse. Sagot niya. Good. Sa dagat na lang tayo. Wika nito saka nagpatuloy na sa paglakad. Mabilis naman siyang sumunod dito. Nagtungo ito sa kusina kaya sumunod din siya. Pumasok pa ito sa isang kwarto na karugtong ng malawak na kusina at tumambad sa kanila ang tila imbaka ng iba't ibang pagkain doon. Animo, mini grocery iyon kasi nandoon na lahat ng kakailanganin mo. Rio, dala tayo ng food. Baka gutumin tayo doon, mahirap na. Wika nito at saka inabot sa kanya ang isang basket na yari sa nito. Kumuha ito ng mga prutas, chicharia at tinapay pati na inumin at syempre alak. Inom din tayo. Tama na itong inkan para naman hindi na mabigat pa. Wika nito. Kumuha din ito ng maliit na staro at naglagay ng yelo doon at saka isang galong mineral water. Talagang animo pinaghandaan nito ang lahat kahit naman biglaan lamang ang pag-aaya nito. Maya-maya pumasok sa kusina ang mayordoma. Manang, kumuha po ako ng ilang pagkain at inumin ha. Bukas po pangako papalitan ko din agad. Biglaan po kasi ang lakad namin itong si Rio. Pero nagpaalam naman na po ako kay James na alis kami. At ito nga po, nakaalam na ako sa mga stocks niya. Pahayag nito. Naku, wala pong ano man yun, sir. Kaibigan po kayo ni senyorito at bisita kayo dito kaya ayos lang po iyon. Nakangiting wika naman ng may edad na mayordoma. Naku, salamat po, Manang. Pero promise ko po, papalitin ko din lahat bukas. Nakakaya naman po kasi lalo na at batid ko na nakabudget po ang mga iyan. Wika naman ng kanyang Sir Carlo. Medyo nakaramdam siya ng paghanga dito. Hindi rin talaga ito basta-bastang tao. May kagandahang asal din ito kasi kung iba siguro iyon ay sasamantalahin na hindi palitan ang mga kinuha. Asya, sige na nga. Ikaw ang bahala, iho. Mag-iingat kayo sa patutunguhan ninyo. Wika nito, nasa kanya nakatingin. Ikaw na bahala sa kanya, Rio. Hindi niya alam ang mga pasikot-sikot dito sa atin. Alam mo namang bisita siya ng iyong senyorito. Bili naman ito sa kanya. Opo, Manang. Sagot naman niya sa malagom na tinig. Tsaka na sila tuluyang lumabas at nagtungo sa garahe. Sumakay ng kanyang Sir Carlo sa kotse nang may ayos dito ang kanilang mga dalang pagkain sa backseat. Siya naman ay pasakay na rin pero may biglang humawak sa kanyang braso. Doon ka sa backseat. Rio, ako dito. Wika ng kung sinong humawak sa kanya at nalingunin niya ito ay ang kanya palang senyorito James. Sige po. Tugon na lang niya at saka tumalima na. Naupo na si James sa harap ang upuan at umupo na din si Rihanna sa likod. Oh, sasama ka dude? Takang tanong ni Carlo. Yeah, pwede naman minsang mag-unwind, di ba? Seryosong wika nito. Nakita niyang ngumisi si Carlo pero hindi na lang niya ito pinansin. Kanina kasi nang pumayag siya, balak talaga niyang hayaan ang mga ito pero naisip niya kung paanong tingnan kanina ni Carlo si Rio. Aminin man niya sa hindi pero nag-aalala siya para sa kanyang alalay. Alam naman niyang hindi masamang tao si Carlo pero gusto pa rin niyang makasiguro. Basta hindi rin niya maipaliwanag. Parang kusa siyang dinala ng kanyang mga paa. Hey! Seryoso ba kayo? Hindi niyo mala ako sinama? Nalaman ko pa kay Aling Miding nagagala pala kayo. Malakas na kumakatok si Brent sa salamin ng kotse at sandamakol ang mukha nito habang sinasabi iyon. Sakay na, dude. Biglaan lang ito kaya hindi na rin kami nakapag-aya ni Rio. Sagot naman ni Carlo. Wow, hey Rio, pwede tabi tayo? Wika nito. Dito ka na, ako na lang sa likod.
Hindi nakatiis na wika niya. Tsaka akmang lalabas na muli ng kotse pero agad na binuksan ni Brent ang pintuan at mabilis na pumasok sa loob kung saan katabi ito ni Rio. Ako na lang dito kuya. Gusto ko kasi makakwentuhan sa Rio habang nagbabiyahe tayo eh. Nakangiting wika nito. So, let's go. Mas mukhang mag-enjoy tayo nito Rio kasi apat na tayo. Wika naman ni Carlo. Tipid ng umiti naman si Rio habang magkahinang ang mga mata ng dalawa mula sa rearview mirror. Nakatingin din siya sa mga ito at agad na binawi ni Rio ang tingin nang sa kanya ito mapatitig. Maya-maya ay nagmaniobra na si Carlo at siya naman ay tahimik lang na nakaupo habang patingin-tingin sa labas at pasimpleng sumusulyap kay Rio at kay Brent na masayang nag-uusap. Rio, ilang taon ka na ba? Alam mo, mukha kang 13 years old sa itsura mo eh. Kapag ko ay narinig niyang tanong ni Brent. 22 na ako, Sir Brent. Medyo may kaliitan lang kasi talaga ako kaya napagkakamalan ako palagang bata. Sagot naman ito. Medyo lumikot ang mata at napatingin sa kanya kaya naman huling-huling nito nakatingin siya dito. Sabagay, pero ang cute mo nga eh. Kung hindi ko lang talaga natikman ang makwalyuhan mo, baka iisipin ko na babae ka o kaya naman ay bakla. Nakangiting wika ni Brent. Sir, baka naman gusto niyo ulit matikman iyon o baka masigit pa doon. Seryosong wika ni Rio. No. Sorry na. Promise, hindi ko na uulitin. Wika naman ni Brent. Itinaas pa ang kamay. Mahalatang close na talaga ang dalawa kaagad. Hindi kasi kababakasan ang pagkailang dito sa Rio habang nakikipag-usap. Samantalang sa kanya ay halos hindi pa ito makatingin. Medyo ikinaiinis niya ang bagay na iyon. Alalay niya ito pero mas close pa ito sa dalawa. Aba, natikman mo na pala ang makwalyuhan ni Rio? Natatawang tanong naman ni Carlo kay Brent. Naku, opo Kuya Carlo, kanina lang po. Nasar kasi siya nung sinabi kong napagkamalan ko siyang babae. Buti nga hindi ako tinuluyan eh. Natatawang sagot naman ni Brent. Oh, hindi lang pala alalay itong si Rio. Pwede mo rin maging bodyguard? James? Wika ni Carlo. Sira, kaya ko ipagtanggol ang sarili ko no? At saka kita niyo naman kung gaano kapayat kaliit ang isang iyan. Abay, baka isang medyo malakas na ihip lang ng hangin, ililipad na iyan. Wika naman niya. Si Rihanna naman ay medyo nakaramdam ng inis sa kanyang senyorito. Akala mo na lamang lagi na lang may regla pagdating sa kanya. Palagi ding kontra. Kung pupwede nga lang ang sarap sampulan nito. Isang malakasang suntok sa sikmura ay sapat na siguro para makaganti siya. Pero minabuti na lamang niya na manahimik. Itong si Brent lamang ang walang tigil sa pakikipag-usap sa kanya. Sinasakyan na lamang niya ang mga kalokohan nito. Manaka-naka namang sa kanyang nagtatanong si Carlo ng daan. Wow, ang ganda naman dito. Bulalas ni Carlo nang masilayan ang kahabaan ng parang mga niyuga na natataniman ng mababang niyog na hitik sa bunga. Idagdag pa ang lunti ang kugoy na pantay-pantay ang taas at animoy sumasayaw dahil sa malakas na hangin. Napakaganda po talaga dito, Sir Carlo. Ito ang pinakaboborito kong spot dito sa aming lupain. Lalo na po ang nyugang iyan, na hitik kumamunga kahit na hindi pa naman ganoong kataasan. Masayang wika niya, nagniningning pa ang mga mata. Hala, sa inyo ang lupain ito, Rio? Gulat na tanong ni Brent. Ang kanyang mga boss ay tahimik lamang, pero animo natutuwa din sa kagandahang namamastan. Opo, Sir Brent. Lupain po namin iyan na nanganganib na mawala dahil sa walang hiyang nangangamkam na matanda. May bahid ng galit ang pagkakabigkas niya noon. Ah, ito pala sinasabi mo lupa ninyo kahapon. Bakit naman nanganganib, Rio? Wika naman ni Carlo. Opo, sir. Mahabang kwento po. Sagot na lamang niya. Malawak din naman pala ang lupain ninyo. Sayang naman kung mawawala. Wikang muli ni Carlo. Ganoon na nga po, sir. Nabigla din po kami pero bahala na po. Basta gagawin ko ang lahat para hindi sa amin mawala ang lupang dugot pawis. Ang naging puhunan ni Itay para maipundar lang. Puno ng determinasyong wika niya. Tayo na. Baka gabihin na tayo hindi pa rin tayo nakakarating sa dagat. Wika naman ang kanyang senyorito. Naku, nainip na ang ating senyorito. Nakangiting wika ni Sir Carlo at saka muli na pinaandar ang makina at nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Wow, ang tagal ko na sa asyenda pero ngayon pala ako nakarating dito. Ang ganda.
Palatak ni Brent nang ganap na silang makarating sa tabing dagat. Itinuro niya sa kanyang Sir Carlo ang magandang spot kung saan mas magandang tumambay sila at pwedeng i-parking din ang kotse nito. Pero mas pinili nitong i-park na lamang ang kotse sa may di kalayuan at mabilis na itong nagtampisaw sa tabing dagat. Mukhang nagustuhan nito ang view kasi kanina lamang halatang disappointment nito nang sabihin niyang walang mall sa pupuntahan nila. Para pang napilitan lamang ito na sumang-ayon sa kanya kanina. Pero heto at parang bata itong naghihiyaw at nagtatampisaw sa dalampasigan. Ang cute tingnan, tapos ang pogi pa nito kaya talagang kahit sino siguro'y matutuwang pagmasdan ito. Kaya nga hindi niya napansin na matagal na pala siyang nakatitig dito habang nakangiti. Baka naman tumulo na laway mo dyan. Inisang boss na wika ng kanyang senyorito na hindi niya napansing bumaba na pala ng kotse. Naiwan kasi ito. Ay, pasensya na po senyorito. Natutuwa lang naman po ako kay Sir Carlo. Pangangatwiran niya. Sinamaan siya nito ng tingin kaya umiwas na lamang siya. Nagtungo siya sa boxit at kinuha doon ang kanilang mga dala. Si Bran kasi nakigulo na rin sa kanyang Sir Carlo at naghahabulan ng mga ito habang nagsasabuyan ng tubig. Dinala niya ang mga pagkain sa magandang spot kung saan may malaking puno na nakahapay at tila pa yung iyon na sinadyang liliman ang mga taong magpapahinga sa ilalim nito. Mayami nagsilapitan sa kanya ang tatlo at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang sa harap niya magsabay-sabay ang mga ito na magubad na mga short at tanging swimming trunks na lamang ang natira kina Brent at sa kanyang senyorito James. Pero si Carlo naman ay normal na brief lamang. Parang tinakasan siya ng dugo ng mga sandaling iyon na animoy parang naging kasing kulay ng suka ang kanyang muka at maging kanyang labi. Hindi siya nakapagsalita agad. Palipat-lipat lamang ang kanyang tingin sa mga ito lalo na't hindi niya maiwasan ang tatlong bagay na iyon na animoy parang sinadyang iharap sa kanya. Nakaupo kasi siya ng time na iyon dahil inaayos niya ang mga pagkain at inuming dala-dala nila. Are you okay, Rio? Tanong ni Carlos sa kanya. Mabilis niyang ipinilig ang ulo at baka mapahamak siya nang wala sa oras kapag nakahalata ang mga ito. Tsak na mga nganib ang kanyang trabaho kapag hindi siya mag-focus. Okay lang po ako Sir Carlo. Pasensya na po. Nautal na wika niya sabay pahid ng pawis sa kanyang noo. OMG, angat naman ng mga papa na to. Kaloka, never ko naisip na pwede palang mangyari ang ganito sa akin. Tatlong malaadonis ang itsura at pangangatawan ng nasa harap ko. Oh my, please, save me po. Tili niya sa isipan. Bakit parang nakakita ka ng multo, Rio? Tanong ni Brent sa kanya. Hindi po multo, sir. Kundi malaking tikba lang po. Bulalas niya. Diyos ko, kaloka ka, Rihanna. Umayos ka nga. Kastigo niya sa sarili. Tikba lang? Sabay-sabay na tanong ng mga ito. Opo. Pero wala na po. Kaya please lang. Tsupe. Maligo na po kayo sa dagat. Ako na pong bahala dito. Kandabulol na wika niya tsaka nagkunwaring inaayos ang mga dala nila. Ikaw, ayaw mo bang maligo? Baritonong boss ng kanyang senyorito ang kanyang narinig. Ikinagulat naman niya iyon. Ang kanyang palaging may reglang senyorito, inaya siya. Isa iyong himala. Naku, hindi na po senyorito. Magbabantay na lang po ako dito. Kasi baka po may pumuntang aso dito makain pa itong tinapay nang wala sa oras. Wika niya. Okay, tara na. Ligon-ligo na talaga ako, promise. Wika naman ni Brent. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makita niya ang mga paa ng mga ito na palayo na. Diyos ko, thank you Lord. Buti na lang talaga. Kaloka, ang hirap magpakalalaki kapag ganito ka macho at kapogi mga pinagsisilbihan mo. Palatak niya sa isipan at saka umupot niya kapan sariling tuhod habang nakatanaw sa tatlong masayang nagtatampisaw sa tubig. Napapangiti siya habang nakatanaw sa tatlo. Ang saya siguro makisali sa pagtatampisaw ng mga ito pero hindi pwede kasi baka mabakat ng mga ito ang malapad na garter na nakapulupot sa kanyang katawan. Ito ang nagkukubli sa kanyang katamtamang dibdib na kahit nahirapan na siyang huminga, pinipilit pa rin niyang gamitin dahil ito lamang ang tanging paraan para maikubli ang kanyang tunay na pagkatao. Buti sa kanyang boses, medyo nasasanay na siya kasi mahilig naman talaga siyang manggaya noon ng boses. Sabi pa nga ng kanyang mga pinsan, may talent daw siya sa ganoong bagay.
Sa katawan naman, kahit talagang kurmang pambabae siya ay naitatago naman iyon kahit papaano ng maluwag na t-shirt na kanyang isinusuot. Buti na lang talaga mahilig sa malaking t-shirt si Umel, ang kanyang pinsan na kapatid ni Robert. Tsaka laking pasasalamat din niya dito nang pahiramin siya nito ng ilang mga damit nito nang malaman nito ang kanyang sitwasyon. Ang medyo alanganin lamang talaga siya ay kung paano titikisin ang pogi at macho niyang senyorito na akala mo na lamang ay may regla palagi pagdating sa kanya. Isama pa ang pinsan nito na si Brent at best friend nitong si Carlo. Paano na lang kung mangyari ulit iyong kanina? Buti na nga lang hindi siya napatili kung nagkataon, booking na siya. Nakita niyang kumakaway sa kanya si Brent. Gumanti na lamang siya ng kaway dito pero maya-maya lamang ay natanaw niya ang kanyang senyorito na umahon sa tubig at mukhang patungo sa kanya. Patay, kaloka, umahon pa talagang isang to. Palatak niya sa sarili. Pakiramdam tuloy niya, naiihi siya na ewan. Rio, pahingin nga akong water. Wika nito pero nanatiling nakalingon lang siya sa kabilang panig ng dalampasigan. Rio, hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko pahingi ako ng tubig. Wikang muli nito. Sadyang iniiwas ni Rio ang mapatingin dito dahil baka mahimatay na siya. Kaninang tuyo pa ang swimming trunks dito medyo okay pa pero kanina na nakikita niyang palapit ito animoy may ahas na nakabukol sa pagitan ng mga hita nito. At muling sumagi sa kanya ang malaking bagay na iyon na kanina lamang sa silid na inuukupan niya ay kanyang nasilayan. Ha? Ito po senyorito. Wika niya sabay abot dito ng bottled water pero nanatiling nakapaling paiwas ang kanyang ulo. Rio, napakapangit ba ng katawan ko kaya ganyan ka kung umasta? Parang daring-diri kang makita ang hubad ng katawan ko Wika ng kanyang senyorito at halata ang pagkainis sa boses nito. Kaya naman agad siyang tumingin dito para magpaliwanag ngunit laking gulat niya nang hatakin itong garter ng swimming trunks nito at animoy may inalis doon. Ouch! Langgam! Hiyaw nito. Hindi nito maalis iyon. Siya naman ay nataranta at hindi niya alam ang gagawin kung paano ito matutulungan. Maya-maya hindi na ito nakatiis pa. Mabilis nitong hinubad ang swimming trunks at mabilis na inalis ang langgam na kumagat dito. Shit! Sa dinami-rami ng kakagatin, bakit kwan ko pa? Galit na wika nito habang hinihimas ang parte ng alaga nitong kinagat ng langgam. Siya naman hindi nakakilos habang nakatulala lamang na nakatitig sa may parteng iyon. Ano ba? Tutunganga ka na lang mo dyan? Kunin mo yung short ko. Singhal nito. Yes po. Saglit lang. Tarantang sagot niya tsaka kinuha na ang short nitong nakasabit sa sanga ng kahoy na kanilang sinisilungan. Sa lubong ang kilay na sinundan na lamang siya nito ng tingin. Animoy nauubusan na ng pasensya sa kanya. Diyos ko, bakit po ba ako ang nilalapit ng mga tuksong ito? Kaloka, lalo na ito si senyorito. Abay, parang nawiwili na yata ibalandra sa akin ang kasinlaki ng braso ng bata nitong alaga. Ay, mukhang nais pa nitong tulungan ko sa pagtanggal ng langgam. Manigas siya. Kahit naman may kakaibang dating sa akin yung pagbabarles niyo, abay, matino pa naman ang utak ko para huwakan yun, no? Palatak niya sa isipan habang kinukuha ang short ng kanyang amo. Ano ba Rio? Bilisan mo naman. Baka umahon na ang dalawang iyon. Ulanin na naman ako ng pang-asam ng mga iyon. Malakas ang boss na utos muli ng kanyang senyorito. Ay, sarap ko to sa lalaking ito Baka utos wagas. Parang napakatangkad ko naman para agad-agad din maabot ang short niya. Reklamo niya sa isipan. Ang taas kasi ng pinagsabitan nito ng short. Hirap na hirap tuloy siyang tumatalon para maalis lamang iyon sa pagkakasabit pero wala pa rin. Hindi talaga niya makuha. Short na nga lang di pa makuha. Inistawi ka ng kanyang senyorito na nasa likuran na pala niya. At halos mahigit niyang kanyang paghinga nang maramdaman niyang may tila matigas na bagay ang tumukod sa may bandang taas ng kanyang pang-upo. Saglit na saglit lamang iyon pero para siyang naparalisa dahil nanatili siyang nakatayo doon at pigil pa rin ang paghinga. Oy! Huminga ka naman. Napapano ka ba? Alam mo, ang weird mo talagang lalaki ka. Ilang beses ko nang napapansin mga kawirduhin mo Naku, kung hindi ka lang pinsan ni Robert, baka pinauwi na lamang kita sa inyo. Naiiling na wika nito.
Animoy binuhusan siya ng tubig ng mga sandaling iyon. Trabaho naman talaga ang pakay niya kaya nga siya lumapit sa kanyang senyorito pero nangimabaw pa rin sa kanya ang pagkilos ng isang tunay na lalaki. Sa bagay isang araw pa lang naman pero yun nga lang, isang araw nga pero ang dami na niya agad nagawang kapalpakan. Sorry po senyorito, pangako ayusin ko na po. Siguro dahil po sa hindi ako sanay na magtrabaho lalo na po't ubod kayo ng yaman. Kaya po siguro ako ay nagkakaganito. Sa katunayan po, nangangapa pa rin ako. Hindi ko pa po tiyak kung ano ba talagang trabaho ko sa mansyon. Pero hayaan niyo po ayusin ko na po talaga. Kaya sana ibigyan niyo pa po ako ng isa pang chance. Hingim pa umanhin niya at bahagyang nakatungo. Ano pa nga bang magagawa ko? Sige na, ako na bahala dito. Maligo ka na rin doon. Wika nito. Medyo mahinahon na ang boses pero pautos pa rin. Ho? Ay, hindi na po ako maliligo, senyorito. Dito na lang po ako. Kung nais niyo pa pong maligo kasama ni na Sir Carlos, sige lang po. Dito lang po ako. Tanggi niya. Okay, pakaabot na lang ng beer. Sabi nito. Pagkaabot niya dito, agad nito iyong binuksan at tinungga. Gusto mo? Kuha ka dyan. Huwag ka na mahiya. Kami nga ito sabit ni Brad sa lakad niyo eh. Wika nito. Ay, hindi po ako uminom, sir. Kayo na lang po. Sagot naman niya. Kakaiba ka talaga. Wika nitong napapailing pa. Hindi na lang siya umimik pa. Naiilang siya sa presensya ng kanyang senyorito.